Tumingin si Jiang Li sa kanila at sinabing, tama ang ula nyo. Tungkol ito sa kanila. Ipinaliwanag ni Jiang Li sa kanila ang balitang ipinadala sa kanya ng 3 pangunahing persa ng Day City. Pagkatapos nilang marinig ito, nagulat ang 3 at nagalit. Sa kasalukuyan, wala silang kakayahan na makipaglaban sa 3 persa ng Day City. Napalunok si Cheng Jingwan. Magsalita ito ng may pagmamakaawa. Boss, hindi mo naman kami pababayaan, di ba? Umubor si Xiao Honglian at sumabat. Boss, pakiusap, bigyan mo kami ng payo kung ano ang mga dapat naming gawin. Tinignan lang ni Jiang Li ang mga ito at bahagyang natatawa. Sa isip ni Jiang Li, kilala niya si Xiao Honglian na prangka at matapang. Pero kaagad nitong binago ang kanyang pag-iisip sa kritikal na sandali. Uminom muna ng tubig si Jiang Li bago nagsalita. Kalmado lang ang boses nito pero seryoso. Napag-isipan ko na to. Wala naman kayong masyadong gagawin. Basta makipagtulungan lang kayo at sumunod sa aking mga plano. Sa taglay na lakas ng 3 pangunahing persa ay hindi sila ang pinakamahalaga. Ang papel na gagampanan nila sa operasyon ay magbigay lamang ng suporta. Ang pinakaimportante ay ang plano at galaw ni Jiang Li. Una sa lahat, sabi ni Jiang Li, nituin natin sila. Kailangan nilang isipin na hindi tayo banta. Puminto ito ng sandali at sinuguro na nakikinig ang lahat. Magpapanggap tayo na sangayon tayo sa mga hinihingi nila at takitin sila na pumunta dito sa Tianhai City. Pagkatapos nun, sasabihin ko sa inyo ang mga susunod na akbang. Pero sa ngayon, maganda muna kayo at makipagtulungan. Hindi na nagbigay pa si Jiang Li ng ibang detalye tungkol sa plano. Hindi pa ito sigurado sa katapatan ng 3 pangunahing pwersa. Kasasali pa lamang ng mga ito at hindi pa ito lubos na pinagkakatiwalaan ni Jiang Li. Silang 3 na kahit hindi na mga lider ay nakinig ng mabuti. Tumango ang mga ito at sinabing, susunod kami sa mga utos mo ng walang katanungan. Pero hindi nila maitago ang kanilang pag-aalala. Palagi ang sulyap nila kay Jiang Li na parang magtatanong na kung sakaling hindi magtagumpay ang plano, kailangan nila ng kasiguraduhan. Nararamdaman ni Jiang Li ang kanilang pag-aalala. Naiintindihan nito ang kanilang mga takot. Kaya binigyan niya ang mga ito ng pangako at sinabing, huwag kayong mag-alala, poprotektahan ko kayo. Nung dati, tinatawanan lang ni Jiang Li ang sino man na humihingi ng pangako. Pero ngayon, dahil malaki ang nakataya, alam nito kung gaano kaimportante sa kanila ang makarandam ng seguridad. Ang mga pangakong ito ay marahil mga salita lamang, pero sa ganitong sitwasyon, maaaring ito ang lahat para sa kanila. Samantala, ang 3 persa sa Day City, pagkatapos magpadala ng sulat, naghihintay ang mga ito sa reply ni Jiang Li. Kaya lang, hindi na yun mahalaga. Kung hindi man sasagot si Jiang Li sa kanila, ang kanilang hukbo ay nakahanda na at pwede nang umalis kahit anong oras para sakupin at kunin ang mahalagang resources ng Tianhai City. Kaya lang, ilang sandali lang, nakatanggap ang mga ito ng reply mula kay Jiang Li. At dahil ang email address na ibinigay nila kay Jiang Li ay nakashare sa 3 pangunahing persa, kaya ang sagot na mensahe ni Jiang Li ay nababasa ng 3 pangunahing persa ng Day City. Ito ang nilalaman ng sulat. Beer sa 3 pangunahing persa ng Day City. Natanggap po ngayong araw ang inyong tinadalang sulat. Malinaw na nakasaad dito na binabalak niyong kuhanin ang resources ng Tianhai City. Bilang kinatawan ng 3 pangunahing persa ng Tianhai City ay marena kung tumututol. May kakayahan kami na protektahan ang aming sariling lungsod at hindi namin kailangan ng ibang persa para tumulong. Umaasa ako na kaya niyong pigilan ang inyong mga sarili at hindi gumamit ng karahasan. Kung hindi, ire-report namin kayo sa Jiangnan Region at sila ang magdedesisyon para sa bagay na ito. Kung magiging mabait kayong kaibigan at kalapit lungsod, pwede namin kayong bigyan ng ilang mga resources bilang pabor. Lubos na gumagalang, Jiang Li, Tianhai City. Pagkatapos mabasa ni Shan Yaming at ng iba ang email, tuwang-tuwa ang mga ito. Wahahaha! Sinulat ba talaga ito ni Jiang Li? Nakakatawa! Halatang takot na takot ito pero sinusubukan niyang isalba ang kanyang pagmumuka. Akala ba niya na matatakot tayo sa pagbanggit niya ng Jiangnan Region? Ang takot at pagpapanggap sa sulat ay talagang nakakatawa. Lalong lumit ang tingin ni Shan Yaming kay Jiang Li. Ang ganitong tao, kung tatakutin mo ba to ng isa pa, paniguradong bibigay na ito. Ang reaksyon ni Cheng Liangyu at Guong Di ay parehas lang sa reaksyon ni Shan Yaming. Tawang-tawa si Guong Di. Napaawak ito sa kanyang tiyan at medyo nagtagal bago ito uminto. Nakakatawa talaga ang lalaking yun. Nakapagdesisyon na ako. Pagkatapos natin makuha ang Tianhai City, gagawin ko siyang laruan. Kwekwentuhan niya ako araw-araw ng katatawanan. Nagpakawala ng nakakalokong ngiti si Guong Di sabay sabing, huwag lang siyang magiging nakiyayamot. Pagkatapos nilang mabasa ang email ni Jiang Li, silang 3 ay nagsimula ng mag-usap. Nagtanong si Guong Di, Shan Yaming, ano sa palagay mo sa reply ni Jiang Li?
Sumagot si San Jiaming at sinabing, "Wah, mamamatay ako sa kakatawa. Nasa kakaibang uri ako ng mood ngayon. Nakakaaliw talaga siya." "Huwag mo munang isipin ang kanyang kaaliwan," sagot ni Go Hongdi. "Kung magmamatigas ito, action na tayo." Sumagot si San Jiaming, "Sa palagay ko, hindi naman natin kailangan magmadali. Kung kaya nating iwasan ang makipaglaban, iwasan natin." Alata naman sa sagot nito na natatakot ito. Takutin pa natin siya ng kaunti. Kung tutusin, matagal na rin na nagsimula ang katapusan ng mundo. Kaya ang lahat ng nanatiling buhay hanggang sa ngayon ay ayaw nang mamatay. Ang salita si Cheng Liangyu, "Sa palagay ko rin, mas mabuti pa rin na muling makipag-usap sa kanya. At saka, may posibilidad ba na nagpapanggap ito?" Si Cheng Liangyu ay isang napakaingat na tao. Hindi niya tinitignan si Jiang Li na isang maina dahil sa isang email lang. Ang ganong klaseng tao ay hindi kayang dominay ng Tianhai City. Kaya lang, limitado lang ang kanilang impormasyon tungkol sa Tianhai City at wala silang alam sa mga nagawang tagumpay ni Jiang Li. Sumimamo't at ngumisi si San Jiaming. Nagsalita ito, "Masyado kang nag-aalala. Kahit nagpapanggap pa ito o hindi, ang kahinaan ng Tianhai City ay kitang-kita. Wawalisin lang lahat sila ng ating ukbo." Kalmadong sumagot si Cheng Liangyu, "Hindi pa rin ganun kasimple. Subukan pa rin natin kausapin si Jiang Li. Kung kaya naman itong resolbahin ng payapa at walang dadanak ng dugo, mas maganda." Ang salita si Go Hongdi, "Sige, kausapin siyang muli. May ibigay ang teritoryo at resources ng Tianhai City nang walang pagtutol. Nang sa ganon, walang dadanak ng dugo at mamamatay. Hanggat may pag-asang mabuhay, hindi nila pipiliin ang kamatayan." Dahil sa mungkahin ni Cheng Liangyu at Go Hongdi, wala nang pagpipilian si San Jiaming. "Okay, sige, kakausapin natin siyang muli. Pero kailangan niyang malaman na nauubos na ang pasensya natin at wala tayong oras para makipagdiskusyonan sa kanya." Magkasundo ang tatlo at napagdesisyonan nila na makipag-ugnayan muli kay Jiang Li. Pero sa mga sandaling ito, si Yang Xinxin, ang pinakamagaling na hacker ni Jiang Li, ay nakapasok na sa network firewall ng kanilang organisasyon at nakuha na nito ang lahat ng kanilang impormasyon. Hindi lahat ng puwersa ay may malakas na network security system. Ang Tianhai City ay isa sa mga lungsod na pinakamaunlad pagdating sa teknolohiya sa China. Noong una, may ilang mga malalakas pa na programmer ang nagtatrabaho sa ilang mga pangunahing base. Pero sa mga kalapit lungsod kagaya ng Day City, ang ganitong mga tao ay bihira dahil pumupunta lahat ang mga ito sa Tianhai City. Ang pagpasok ni Yang Xinxin sa kanilang network firewall ay parang pagdaan lang ng gagamba sa kanyang manipis na sapot. Kagad itong dinala kay Jiang Li ang mga impormasyon ng tatlong pangunahing puwersa ng Day City. Si Jiang Li ay nasa sala at nakaupo sa sopa. Ipinaliwanag ni Yang Xinxin ang mga impormasyong nakuha niya. Ayon sa kasalukuyang impormasyon, ang lawak at antas ng tatlong pangunahing puwersa ng Day City ay hindi naman maliit. Pero kahit hindi kasing laki kagaya ng 5 pangunahing puwersa ng Tianhai City, noong panahon ng kanilang kaunlaran, hindi ganong kalaki ang agwat ng Day City sa Tianhai City. Kung tutusin, ang populasyon nito ay nasa mahigit 8 milyon at mayroong sapat na mga supply. Kaya may kakayahan silang umunlad sa kanilang sarili. Sinuri ni Jiang Li sa laptop na touchscreen ang mga impormasyon at maingat na inilipat ito gamit ang kanyang daliri papunta sa partikular na lakas sa labanan ng tatlong pangunahing puwersa. Ang pinaka-interesante ay hindi lang ang kanilang sariling impormasyon ang meron ang bawat grupo, kung hindi pati ang impormasyon ng kanilang dalawang kagrupo. Dahil dito, naalaman ni Jiang Li ang lakas at kahinaan ng mga lider ng Day City. Kung tutusin, walang sino man ang maglalagay ng abilidad at kahinaan ng kanilang mga lider sa kanilang sariling database. San Jiaming, gumagamit ng pagpapalakas na abilidad, codename Dark Power. May abilidad na kayang bumasag ng baluti at tumatagos sa katawan. Sa malapitang labanan, kahit na ang mga nagsusuot ng makapal na baluti ay kaya niyang mapinsala. Hindi nakapagtataka na tinalo niya si Cheng Jingwan, sabi ni Jiang Li. Binaliwala nito ang kanyang panlabas na depensa at diretsong inatake ang mga organ sa loob ng kanyang katawan, kaya lubusan niya itong napigilan. Hindi ko iniisip na mahina si Cheng Jingwan, pero kung alam mo ang kahinaan nito, wala na siyang magagawa. Nagpatuloy si Jiang Li sa pagbabasa ng impormasyon. Go Hongdi, gumagamit ng mental na abilidad, codename Scarlet Kiss, kaya nitong kumontrol ng kaisipan ng tao at gawing ganap na mga puppet ang mga ito. Ito ay isang pag-ibig na nagmumula sa puso. Hindi mapigilan ni Jiang Li na uminga ng malalim. Pinawisan ito at sinabing, "Napakasalbahe naman at ang pinakamalupit, alam ng mga tao na nabiktima sila. Pero dahil sa pag-ibig na kailanman ay hindi mawawala, hindi na sila makakawala." Naalala ni Jiang Li na kaya pala si Go Hongdi ang may pinakamaraming tagasunod. Hanggang itong klaseng kalakas na abilidad na kumontrol ang nagpapahintunot sa kanya na magkaroon ng maraming tagasunod.
Para itong mainang bersyon ni Yuan Konya. Kapatid na Jiang Li, sabay turo ni Yang Xinxin sa monitor. Ang kainaan ng kanyang abilidad ay nakalagay din dito. Ang pag-activate sa Scarlet Kiss ay may saklaw na distansya na dapat ay nasa loob ng 100 metro. At kung mas malapit ang distansya, mas malakas ang epekto nito. Kung malikan ka nito ng direkta, kahit ng delta level na mutant ay mauulog dito. Napabuntong ini nga si Jiang Li. Kaya pala, dati pala siyang profesional na Magdalena. Kaya hindi nakapagtataka na magaling siya dito. Namula si Yang Xinxin dahil sa narinig niyang halik. Tinanong siya ni Jiang Li, bakit ka namumula? Lalong namula si Yang Xinxin nang marinig niya ang tanong ni Jiang Li. Kung tutusin, dalaga pa ito at wala pang karanasan bago ang apocalypse. Kaya natural lang na gano'n ang kanyang maging reaksyon. Biglang iniba ni Yang Xinxin ang usapan at magtanong, anong ibig mong sabihin kapatid na Jiang Li na si Gong di ay profesional na Magdalena? Napaubo si Jiang Li at sumagot, wala yun. Ituloy na natin ang pagtingin sa mga impormasyon. Masusing pinag-aaralan ni Jiang Li ang mga abilidad ng 3 grupo. Ang mga lider ng 3 pangunahing pwersa ay pawang mga delta level na mga mutant at ang kanilang mga abilidad ay hindi pangkaraniwan. Kaya lang, kahit gaano pa ito kalakas at pambihira, meron itong mga kainaan. Kahit na si Jiang Li na nasa rurok na ng isang delta level na mutant, base sa lakas ng kanyang abilidad, ay mayroon pa rin posibilidad na atakihin ito sa malapitan. Kaya si Jiang Li ay laging nag-iingat at hindi nito minamalit ang sino man na kalaban. Nagpatuloy si Jiang Li, Cheng Liang Yu, isang klase ng alt na abilidad. Codename, Jaguar, magtataglay ito ng bilis sa pagtakbo, naalos kasing bilis ng speed of sound at may instinct ng isang mabangis na marangaso. Kalmado lang na binabasa ni Jiang Li ang bawat mutant ng 3 pangunahing pwersa at sa kanyang kaisipan, meron na itong kalkulasyon tungkol sa kanilang mga lakas. Hindi naman sila kasing lakas kung ikukumpara sa 5 pangunahing pwersa ng Tianhai City at ang kanilang mga armas at kagamitan ay mas mababa pa kaysa sa Xishan Base. Kahit na gusto nilang umatake sa Tianhai City, hindi sila makakapagdala ng maraming armas at kagamitan. At kahit papano, ang kanilang lakas ay mababawasan ng 20%. Sa mga sandaling iyon, may biglang lumabas sa kanyang mailbox. Kunislap ang mga mata ni Jiang Li. Alam nito na ito na ang sagot ng Day City. Kalmado lang itong binuksan ni Jiang Li. Sa loob ng 1 minuto, nabasa na ni Jiang Li ang nilalaman ng sulat. Tulad ng inaasahan, puno ito ng malasakit at pagkukunwari. Ito ang nilalaman ng sulat. Ang Tianhai City ay isang importanteng lungsod sa Timog Silangan na baybayin at hindi ito dapat mawala. Hindi lang ito problema ng inyong pwersa, kung hindi problema ng buong Jiangnan region at ng buong China. Kaya ang pinagsamang depensa ng 3 pangunahing pwersa ng Day City ay kinakailangan. Pakiusap, isaalang-alang muna ang kabuuang sitwasyon. Kung magpupumilit kayo na tumutol, mapipilitan kami na gumawa ng matinding akbang. Hindi magiging mabuti kung magkakaroon ng alitan at mga masasawi. Pakiusap, mag-isip kayo ng mabuti. Papunta na kami sa Tianhai City at magkita na lang tayo. Pagkatapos mabasa ni Jiang Li ang sulat at pakawala ito ng nakakalokong ngiti, ipinadala ni Jiang Li ang unang sulat para sa isang layunin. Ang magpanggap, gusto nitong malitin ng Day City ang lakas ng Tianhai City. Kung papayag ito kaagad, manginala ang mga taga Day City. Naggunat lang si Jiang Li ng kamay, huminong ng tubig at nanood ng TV. Hindi ito nagmamadali na sumagot. Pagalipas ng kalating oras, gumawa ito ng panibagong email at ipinadala sa 3 kaunahing pwersa ng Day City. Ito ang nilalaman ng sulat. Hindi imposible na pumunta kayo dito para tulungan kami sa depensa. Ang aming depensa ngayon ay talagang medyo mahina. Pwede kaming maglaan ng lugar para sa inyo. Pero hindi kayo pwedeng pumunta sa aming mga kasalukuyan na base. Pagkatapos mabasa ng 3 pangunahing pwersa ng Day City ang email ni Jiang Li, pasikretong tumawa ang mga ito. Ang mga aksyon ni Jiang Li ay nagpapakita na hindi nila kayang makipagkompetensya sa mga taga Day City. Kumayag pa ito na bigyan sila ng teritoryo, kung saan ipinapakita nito ang kanyang kainaan at kaduwagan. Nag-uusap muli ang 3 pwersa ng Day City. Ang salita sa San Yaming, lumambot na ito. Mukhang makukuha natin ang Tianhai City nang hindi man lang nawawalan kahit isang sundalo. Ano sa palagay mo? Sumagot si Goong Di. Kung gayon, ano pang iniintay natin? Kung wala na tayong gagawin, pangunahan na natin ang ating mga hukbo at sakupin muna ang ilang mga importanteng lugar. Pagkatapos, daan-daan natin sakupin ang ibang mga lugar. Nagsalita si Cheng Liang Yu, hindi ito maganda. May ilan pa silang mga hukbo. Sa palagay ko, mas maganda, sumuko muna sila at ibaba ang kanilang mga sandata. Nang sa ganon, maging ligtas tayo. Mumiti si Goong Di at nagsalita. Kung iingin natin na ibigay nila ang kanilang mga sandata at sumuko, baka lumaban sila sa atin hanggang kamatayan. Kahit na hindi tayo natatakot sa kanilang maliit na bilang,
hindi pa rin maganda na mawalan tayo ng mga sundalo at general sa labanan. Nagsalita si San Jiaming at sinabing, kahit na hindi ganun kadami ang mga natitirang mutant, mga elite naman ang mga ito. Hindi na kailangan na persahin pa sila sa desperadong sitwasyon. Kumunot ang noo ni Cheng Yang-yu. Iniisip ko lang na hindi nila basta ibibigay ang kanilang mga teritoryo at resources ng ganun-ganun lang. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi sila sumusuko. Nagsalita si San Jiaming. Siyempre, hindi nila gusto yon. Pero wala silang magagawa sa lakas natin. Kaya wala silang pagpipilian. Nagsalita si Gongdi. Mas maganda, iwan pa rin natin sila ng isang lugar para makasurvive. Sumangayon si San Jiaming. Sa palagay ko, magandang ideya yon. Okay, sige, sagot ni Cheng Yang-yu. Pero kailangan nating mag-ingat sa kanilang counter-attack. Ngumiti at sumagot si Gongdi. Kung gayon, isama natin ang ating mga elite na mga mutant. Kung nagtataglay ka ng labis na lakas, ang mga diskarte at pandilin lang ay magiging walang kwenta. Napagpasya ng 3 persa na dalhin lahat ang kanilang mga elite na mutant patungo sa headquarters ng Tianhai City. Ang planong ito ay hindi na pwedeng maantala dahil ayaw nilang malaman ito ng Jiangnan region. At syempre, hindi na sumagot ang mga ito sa sulat ni Jiang Li dahil baka makapaganda pa si Jiang Li ng isang ambush. Bagamat naniniwala ang mga ito na malakas sila, ay hindi na nila kailangan pa na makipagsapalaran. Pero may isang bagay na di nila alam. Lahat ng kanilang pag-uusap ay malinaw na sinusubaybayan ni Yang Xinxin. Kaya alam na ni Jiang Li ang kanilang mga plano. Tumayo si Jiang Li mula sa sopa at nagpadala ito ng mensahe sa 3 paunahing persa ng Tianhai City at sinabing, maganda na kayo sa labanan.